Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagkakampanya ay hindi lamang pamumulitika, kundi na rin ang simula ng pagbabago. Noong halalan ng 2022, libo-libong Pilipino ang nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta at paninindigan. Sa pagtakbo nila Leni Robredo at Kiko Pangilinan, nagbunga rito ang isang makasaysayang kilusan, isang kampanyang naging tanglaw ng pag-asa para sa mamamayan. Pero ano nga ba ito at paano ito naging malaking bahagi ng popular culture dito sa Pilipinas? Alamin dito sa Angat Lahat. Ako si Kakamping Ken at sa programa Angat Lahat, tunghayin natin ang isa sa pinakamalaking volunteer-driven movements sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Pink Movement. Mula sa makasaysayang mga rally hanggang sa makulay na pagtindig ng bawat Pilipino para sa iisang layunin. Paano nga ba nagsimula ang kilusang ito at paano nito napakilos ang libo-libong mamamayan? Alamin natin sa kwentong puno ng pag-asa, pagkakaisa at malasakit para sa advokasiyang Angat Buhay para sa lahat. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Noong 2022, nasaksihan ng bansa ang Leni Kiko Campaign o ang Pink Movement na para sa pagkapangulo ni Leni Robredo at pagka-vice-presidente ni Kiko Pangilinan. Ngunit, hindi ito pangkaraniwang kampanya dahil ito ay tungkol sa pagtutulungan ng ordinaryong mamamayan. Ito rin ang isa sa pinakamakasaysayang pangangampanya dahil hindi ito katulad ng nakasanayang simpleng talumpati at patalastas. Para sa marami, ang pagtitipong ito ay hindi lamang political events, ito ay naging lugar ng pakikiisa, sining at pagpapahayag ng pag-asa para sa kinabukasan ng bansa. Kakaiba ang Leni Kiko Campaign dahil malaki ang naiambag nito sa popular culture noong panahon na iyon. Mula sa trending rallies na libo-libo ang dumado at sa kulay rosas na naging simbolo ng kampanya. Nauso rin ang iba't ibang klase ng sining tulad ng fan arts, posters at TikTok trends na naging daan upang maipakita ang pagsuporta sa ibang paraan. Bukod pa dyan, maraming mamamayan ang kusang nag-organisa ng rallies at house to house campaigns. Ito ay higit pa sa simpleng kampanya dahil ito ang naging inspirasyon upang mga Pilipino ay magkaisa at magtulungan. Malaki ang naging papel ng social media sa pagpapalaganap ng kilusan. Sa mga platform tulad ng Facebook, TikTok at Twitter, naging uso ang paggamit ng pink profile frames, campaign edits at hashtags tulad ng kulay rosas ang bukas at Let Leni Lead. Marami ring videos and edits na gumamit ng kantang Rosas na isinulat ni Nika Del Rosario na naging isa sa mga hindi opisyal na awit ng kilusan. Makakakita ka ng iba't ibang mga trends din tulad ng pink na pagkain, pink na merchandise, iba't ibang mga art, memes, placards at magagandang murals ni Leni at Kiko at mga kulay na pink at green na sumisimbolo sa kanila. Naparanas nito ang isang kultura na partisipasyon na nagpapakita kung gaano kasikat ang kilusan na ito. Ang simpleng L-shape lamang ng ating kamay ay parte na rin ng pagtindig at paglaganap ng mensaheng ito. Dahil sa lawak na impluwensya nito, mahalagang tanungin paano nga ba nito binago ang kultura at lipunan ng Pilipinas. Mula sa munting usbong ay patuloy na namumulaklak ang pagkakaisa. Sa simpleng artworks tulad ng street arts at BP frames, makikita natin ang suporta ng mga kakampings. Magandang umaga! Ako si Kakamping Deng at ngayon ay tatanungin natin ang tanong, paano nga ba nahubog ng Leni Kiko Campaign ang kultura at lipunan ng Pilipinas? Kaya, tara na! Yung campaign nila, yung tandem kasi nila is really very
I will not say controversial, pero very popular in comparison with, of course, yung kalaban nila si Bongbong tsaka si Sara. Pero I believe yung mga medyo nakakaintindi, yung mga medyo mas conscious at saka mas nag-isip talaga, sila talaga yung sinusuportahan yung mga advocacies ng duo na ito at tandem na ito. And sa pananaw ko, very realistic yung kanilang advocacy, even the way they presented yung mga platforms nila. We saw that many people attended, many people were really very enthusiastic to know and to listen to them. And ako, I believe I can see their sincerity sa mga plans nila nung time na yon. And it was not really, hindi siya staged. Kung gustong pumunta ng mga tao para makinig sa kanila, matuto sa kanila, malaman kung ano yung plano nila for the country, even for kung ano yung contribution nila for the region, probably mas naintindihan at saka mas malinaw para sa lahat. Siguro one of the most significant na naging impact ng Lenny Kiko campaign is for yung mga kabataan na mas lumaban sa kung ano yung totoo, hindi yung basta-bastang parang kung ano yung narinig nila, ayun na lang. Sa palagay ko, ang naging epekto nila, naging impact nila would be mas natutong, siguro sa akin, sana natutong mag-isip pa yung mga tao, mas conscious pa sila, mas critical pa sila, at wag lang silang maniniwala sa mga nakikita nila around na may mga siguro may form of deception na din kasi nga iba-iba ng pananaw ng mga tao based din sa background nila. So, I believe na mas naging critical yung mga tao nung time na yon. Mas parang naging sila, mas thorough sa research, mas thorough mahanap kung ano yung facts, hindi yung kung ano yung nandyan, ayun yung papaniwalaan. So, ayun. For me, I believe na yung Lenny Kiko campaign, it has a significant impact sa culture and lalo na sa kaisipan ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Dahil na-encourage nito ang volunteerism, active participation democracy, and lalo na sa pakikipag-communicate about politics. Yung impact ng Lenny Kiko campaign gives spark for the youth to have hope for a better governance. May this be a lesson sa mga susunod na halalan to choose righteous and credible leaders sa ilang. Batay sa salita ng mga mag-aaral, hindi makakaila na nagdulot ng malaking impluensya sa kultura ng Pilipinas ang kampanya nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Ito ay nagmistulang panimula sa iba't ibang klase ng voluntarismo at partisipasyon kung saan maraming Pilipino ang kusang nag-organisa ng community drives, rallies at online campaigns upang ipakita ang kanilang suporta. Ngunit nagdulot din ito ng matinding hati-hati sa mga mamamayan, kung saan ang mga mayroong pagkakaiba ng pananaw tungkol sa tumatakbo ay nagdulot ng tensyon sa social media at komunidad, tulad ng mga debate, away at malalang paninira galing sa mga online trolls. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling malinaw na ang kilusang ito ay nag-iwan ng malaking marka sa ating kultura. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, nahubog ng Lenny Kiko campaign ang kultura at lipunan ng Pilipinas sa mga simpleng bagay katulad ng paghahambing ng kulay rosas at berde kina Lenny at Kiko. Naalala ko pa nga nung first year college ako, gamit na gamit yung L sign for Lenny. Kaya naman, mula sa simpleng kulay, simbolo o tanda, nagkakaroon ito ng kahulugan bilang bunga ng kampanyang Lenny Kiko. At hanggang ngayon, ay patuloy na nagsisilbing simbolo sa suporta para sa kanila at sa pagtindig sa pagbabago. Alam niyo yung pakiramdam kapag ang isang natutulog na potensyal ay sa wakas nag-spark na? Ayun ang Lenny Kiko movement. Bigyan tayo nito ng pamantayan upang magtipon sa ilalim ng transparency, accountability, at responsibilidad. Ngunit ano nga ba ang matututuhan sa pagsusuri sa kahalagahang kultural at panlipunan ng kampanya ni Lenny at Kiko? Ito ay itinayo sa mga prinsipyong parang breath of fresh air ngayon. Pag-asa at pagiging inklusibo. Lalo na sa panahong napapaligiran tayo ng napakaraming katiwalian at sistemang kasinungalingan. Sawa na ang mga tao sa lumang pamamahala sa pamamagitan ng takot. Kaya lumaban sila na may radikal na kabaitan. Nakita natin ang isang kredo na pagbaboluntaryo kung saan wala nagtatanong, anong mapapala ko rito? Ito ay tungkol lamang sa paniniwala sa kung ano ang maaari nating buuin ng sama-sama. Isa sa mga natatanging hakbang ni Lenny
ay lumilitaw sa malalayong lugar na hindi pinapansin ng lahat. At sinundan naman ito ng kanyang mga taga-suporta. Ginamit nila ang kanyang papel bilang humble and open na dinadala ang enerhiyang iyon diretso sa mga pintuan ng mga tao. Ngunit higit pa sa mga obserbasyon na ito, may mas malalim pang aral na maaaring makuha mula sa kilusang ito. Ginawa nitong isang malaki at inklusibong komunidad ang isang pangakong pampolitika. Pinakita nito sa atin kung ano ang mangyayari kapag ang isang mamamayan ay tumigil sa paghihintay sa isang bayani at nagsimula maging bahagi mismo ng kilusan. Hindi lamang ito isang kampanya. Ito ay isang buhay na patunay ng ating potensyal. Sa tingin ko, na importante na tanungin natin ang lahat. Sa lahat na napag-aralan natin ngayon, paano nakatulong ang Lenny Kiko campaign sa pagpapayaman ng ating popkultura sa Pilipinas? Ito ay higit pa na napapatunayan sa mga nakita nating post sa social media nung nagkampanya sila Lenny at Kiko. Kailangan natin tandaan ang hashtag na kulay rosas ang bukas dahil ipinakita nito ang epekto ng pagkampanya ni Lenny at Kiko sa masa ng Pilipinas. Kagaya ng sinabi kanina, nakita natin ang gumagawa ang mga taga-suporta ng mga magagandang produkto na sumusuporta sa kampanya. Mga halimbawa nito ay paggawa nilang kulay pink na mga pagkain, damit at iba pa. Pagkatapos naman ay pinopost nila sa social media para ipakita ang pagsuporta nila kay Lenny at Kiko. Kaya, ito ang nagpapatunay na nagpapayaman ng pop culture ng Pilipinas ang pagkampanya ni Lenny at Kiko. Sa sobrang lakas ng presensya ng masa sa social media, kasama ang hashtags, ito ay naging malaking punta sa ating modernong salaysay. Dahil dito, para sa akin, siguradong naging tatak ang isang parte ng buhay ko sa pagkampanya nila dahil sa sobrang lakas ng boses ng mga taga-suporta sa kanila na sa mga social media. Ang makukuha natin dito ay matututunan ng ay ang mga pop culture kagaya ng eleksyon at ang pagkampanya ni Lenny at Kiko ay importante sa ating nabigyan ng konsiderasyon sa pag-aaralan dahil mayroon tayong matututunan dito lalo na't malapit na ang susunod na eleksyon. Ipinapaalala lang namin na bumoto ng mahusay. Noon, aminado akong wala akong masyadong alam tungkol sa politika. Pero dahil sa online community at sa tuloy-tuloy na daloy ng mga balita at impormasyon, unti-unti akong namulat sa mga kaganapan sa ating bansa. Dito nagsimula ang aking pag-unawa at kalaunan ang aking paninindigan. Nasuportahan sila Leni Robredo at Kiko Pangilinan noong nakaraang eleksyon. Bagamat hindi pa ako botante noon, hindi iyon naging hadlang para ipakita ang aking suporta sa iba't ibang paraan. Mula sa pagsali sa mga online trends, pagdalo sa mga rally, hanggang sa pagpapalaganap ng kanilang kampanya. Dahil dito, mas malinaw nating nakikita na sa puso ng popular culture, ang sama-samang boses ng mamamayan ay nagbibigay buhay sa isang kilusan at nagiging daan tungo sa pagbabago. Kaya't sa bawat hakbang, bawat tinig at bawat pagkilos, kapag tayo nagkakaisa, tunay ngang angat lahat.